Pagnanakaw sa loob ng kwarto, Chris Lawrence nakaharap sa matinding tukso sa piling ni Katrina Halili, tuluyan ng bumigay sa tawag ng laman. Isang malaking gulat ang bumulaga sa mga taga-subaybay ng industriya ng showbiz matapos kumalat ang balita tungkol sa isang tila mainit na pa at napakatalik na tagpo sa pagitan ng mga dating magkarelasyon na sina Chris Lawrence at Katrina Halili. Naging usap-usapan ang hindi inaasahang pananatili ng mga aawit sa mismong silid ng aktres kung saan naganap ang isang pisikal na kulitan na nag-iwan ng matinding marka sa isipan ng mga nakasaksi. Sa mga kumakalat na detalye, nabatid na humantong ang kanilang paglalambingan sa isang sitwasyon kung saan nagkaroon ng pagnanakaw ng halik at mahigpit na yakapan sa bahagi ng mga aawi. Dahil dito, mabilis na nakapoy ang espekulasyon ng publiko at tila hindi na nakapagpigil si Chris sa kanyang nararamdaman at sinamantala ang pagkakataon upang muling ipadama ang init ng kanyang pagmamahal sa ina ng kanyang anak habang namimilit ito. Mahigpit ng kanyang pagkakakapit. Sa likod ng mga mapanuksong kaganapan na ito, malabas na ang ugat ng kanilang muling pagsasama sa iisang bubong ay walang iba kundi ang kanilang nag-iisang anak na si Katie. Nakadagtang magtungo sa isang espesyal na paglalakbay ang bata at bilang isang kadong ama kinakailangan ni Chris na gumising napakaaga upang magampanan ang kanyang tungkulin bilang tagapag-alaga. Ngunit sa kabila ng malinaw na layunin ng kanyang pagbisita, hindi maikakaila na nakapansin na mayroong kakaibang kislap at tensyon na namumuo sa hangin. Ang simpleng pagpapatulog at pagbabantay ay nauwi sa isang masayang asara at harutan na pilit man iniiwasan ng aktres nung una. Kaya halatang naging dahilan ng kanyang pagbibigat. Ang mga ganitong eksena ay nagbibigay ng malinaw na larawan. Ang abo ng kanilang nakaraan ay tila may natitira pang baga na naghihintay lamang ng tamang hangin upang muling magliyab at sumiklab. Mas naging kapanapanabik ang buong kwento nang lumabas ang karagdagang impormasyon tungkol sa hindi pang karaniwang kilos ni Katrina nitong mga nakaraang araw. Nabatid na ang mismong aktres ay gumagawa ng mga hakbang na patuloy na nagpapalakas ng loob ni Chris, kabilang na ang kusang pagtawag nito habang nasa kalagitnaan ng trabaho at pag-aayos ng sarili sa isang taping. Ang ganitong uri ng atensyon at paglalaan ng oras ay bihirang iparamdam ng aktres noon, kaya naman lalong lumalim ang paniniwala ng marami na mayroong magandang patutunguhan ang kanilang kasalukuyang samahan. Ang walang mali siya ngunit mapang-akit na palitan ng atensyon kasama na ang kanilang paglalaan ng oras upang manood ng pelikula ng magkasama nang walang halong pag-aalinlangan ay nagpapatunan na hindi lamang obligasyon sa anak na nagbibigay sa kanila, kundi isang pagnanasang muling makilala ang isa't isa ng mas malaliman, isang mas natural na daloy ng sitwasyon. Sa pananaw ng malawak na publiko, ang sitwasyong ito ay isang napakagandang paglalarawan ng isang modernong pamilya na pinipiling isang tabi ang mga pait ng nakaraan, tungkol sa kaligayahan at kapakanan ng kanilang supli. Subalit hindi maiwasan ng mga masusugid na tagahanga. Umaasa na ang malalim na pagkakaibigan at matibay na samahan bilang mga magulang ay mauuwi sa isang pangalawang pagkakataon sa pag-ibig. Ang industriya ng showbiz ay puno ng mga kwento at pagkasira at pagkakawatak-watak, kaya naman ang masaksihan ang dalawang taong patuloy na nagpapahalaga sa presensya ng isa't isa sa kabila ng kanilang hiwalayan ay nagbibigay ng kakaibang inspirasyon at pag-asa. Sa huli, mananatili man silang matalik na magkaibigan o tuluyan ng ibalik ang kanilang tamis. Ang mahalaga ay ang matibay na pundasyon ng pagmamahal na nakikita at nararamdaman ng kanilang anak na si Katie. Isang patunay na minsan ang mga pagkakamali ng nakaraan ay nagiging tulay tungo sa isang mas matibay at di inaasahang pagmamahalan sa hinaharap. At sa kabilang banda, itimbang ni Chris Lawrence ang pagiging magulang. Sinabing hindi dapat disiplinahin ang mga bata pamamagitan ng takot. Ang celebrity dad na si Chris Lawrence ay naniniwala na habang ang estilo ng pagiging magulang ay maaaring patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon, isang bagay ang dapat manatiling pare-pareho. Ang mga bata ay dapat palaging pinalaki mula sa isang lugar ng pag-ibig sa halip na takot. Sa pagsasalita sa hottakes, ibinahagi ng R&B singer ang kanyang tapat na mga saloobin sa lumalagkong pag-uusap na nakapaligid sa banayad na pagiging magulang. Na sinasabi na bagaman iba ang sitwasyon ng bawat pamilya, personal siyang hindi naniniwala sa paggamit ng takot o pananakot kapag dinidisiplina ang kanyang mga anak. Si Chris ay ama sa anak na si Katie, sa kasama niya sa dating partner na si Katrina Halili at anak na si Lyric sa dating niyang non-showbiz partner. Nang tanongin tungkol sa kanyang mga saloobin sa banayad na pagiging magulang, kinilala ni Chris Lawrence kung gaano karaming mga diskarte ang pagiging magulang ang nagbago kumpara sa mga lumang henerasyon. Ito ay tsak na isa sa kakaibang pananaw sa pagiging magulang kumpara sa mga lumang araw. Sabi niya tungkol sa malumanay na pagiging magulang,
Ako ay pinalaki sa ibang henerasyon at ngayon, isang bagong henerasyon. Sa tingin ko ito ay kinalaman sa mga gadget. Pero muli sa buhay, ang pagbabago ay tanging bagay na pare-pareho, tama. Pakiramdam ko, panayan na pagiging magulang ay higit na nakahilig sa emosyonal na pag-unawa, empatiya at pag-uunawa sa mga bata na may emosyon na kamalayan. Magkinilala na maraming mga magulang mula sa matatandang henerasyon at tumitingin sa pamalo o pananampal bilang disiplina. Itinuturo ni Chris Lawrence kung paano nagpabago ang mga pananaw ngayon, kung saan ang pananampal ngayon ay madalas na nakikita bilang pagtuturo sa pamamagitan ng takot at pananakot. Napag-isipan din ng mga awit kung paano makakaapekto ang paghihirap sa pananalapi ng araw-araw na stress sa emosyonal na kapasidad ng isang magulang. Kinikilala kung paano naiimpluwensyahan minsan ng mga panggigipit sa labas, kung paano tumugon ang mga magulang sa tahanan. Nakikita ko kung paano nangyayari iyon. Kapag stable ka sa pananalapi, natural na magiging mas maganda ang mood mo. Gayunpaman, binigyang diin din niya na gaano man kahirap ang mga kalagayan. Ang pamilya ay isang responsibilidad na dapat palaging ipakita ng mga magulang. Family is not always the most convenient thing because you have so many things to live with, including work. But family is something that you always have to show up for whatever your mindset is. It's going to dictate your mood and how you react to things. So I can definitely see how that happen. Para kay Chris, ang pagiging magulang ay isa ring tuloy-tuloy na proseso ng pag-aaral. Hindi lamang tungkol sa pagpapalaki ng mga anak, kundi pati na rin sa pag-uunawa sa sarili mong na para maibigay ang kailangan sa iyong anak. Idinagdag niya na ang pagiging magulang ay nangangailangan ng kakayahang umangko, lalo na dahil walang dalawang araw bilang isang magulang ang eksaktong pareho. At the end of the day, it's like a balance of energy, aniya. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang sariling pagkabata, ibinahagi ni Chris na nagawa ng kanyang mga magulang na balansin ang pagiging mahigpit at banayad na pinahalagaan niya ngayon bilang isang may sapat na gulang. Nang tanungin kung ang malumanay na pagiging magulang ay makikita kung minsan bilang isang luho depende sa sitwasyon sa pananalapi ng isang tao, sinasabi ni Chris na ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakapare-pareho at pangako. I think it's still important to show up no matter what happens. Kahit mahirap ang mga araw mo tapos uuwi ka sa mga bata, yun pa rin dapat ang trabaho mo bilang magulang. You still have to show up. You still have to be consistent. Have the commitment, and it's still important to have boundaries. You want them to feel safe. Higit sa lahat, gusto ng celebrity dad na laging ligtas ang kanyang mga anak na lumapit sa kanya man ang kanilang pinagdadaanan. Kailangan itong magmula sa isang lugar ng pag-ibig palagi. Sa pagtatalakay sa disiplina, sinabi ni Chris na hindi siya naniniwala na ang mga bata ay dapat kontrolin sa pamamagitan ng takot, kahit na tinuruan sila ng pananagutan para sa kanilang mga aksyon. I wouldn't say that you want to control them with fear, kasi kapag pinalo mo sila to discipline, fear is what's leading their right. Fear and intimidation. But you also want them to learn how to take responsibility for their actions, because every decision always leads to their path. One bad decisions will take you a totally different path. Namin din ni Chris na naranasan din niya ang pisikal na disiplina sa kanyang paglaki. Sinabing ito ay karaniwan lamang sa kanyang henerasyon. I think it's just the way it was back in the day. One thing that I did notice with